Kaya sama po natin ang intensyon sa misa ng mga sumusunod. Thanksgiving Mass for the birthday of Eduardo Miguel Tainio, birthday of Nilda Tanyo, birthday of Joaquin Santos de la Cruz. At misang pasasalamat pa rin ng pamilya Kadang at Salceda, Basilisa Kadang and family, Ursula Cahatol and family, Norma Agbagala and family, Antonio and Rosa and family, Mario and Roda and family, Edgardo and Milorin Palatino and family, Nilda Tainio and family, Principe family, Cantos family, Mek Bagamano and family, Jeff and Yo Apurong, Asioche and Cagasti and family, para sa ika-48 days ng kaluluwa ni Edgardo Ruha Tainio. Kapayapaan pa rin ang mga kaluluwa ni Lope, Candida Palinar, Marina Reynaldo Ernesto, Angelito Kadang, Timoteo Agaya, Rita Principe, Andres Principe, Barbara Bagaman Cantos, Rafael and Crisanta Tamon, Eliseo Alos, at Elena Asiocha Alvarado, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po tayo. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin mo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito sa inyong mismong mga tahanan at gayon din upang ang mga anak, ang mga batang ito ay mabinyagan sa ating banal na pagdiriwang na ito at sila ay maging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo naririto rin upang magpasalamat sa Diyos Ama sa mga biyayang nagpapabanal sa atin na kaloob ng Espiritu Santo. Sama-sama natin papurihan ang Panginoon sa pagkakataong ito. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong tinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aagis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aagis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalo sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng iyong anak. Kaming pinalalakas ng Espiritu ng iyong pagkupkop ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kaniyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama,
tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisang tao ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay, tulad ng kanyang pagkabuhay. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Aleluya, aleluya, ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Papaano kung maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati po muna ng mga katabi sa inyong mga tahanan. Magandang umaga po. So bakit ba natin isinasagawa itong ritual mass na ito ng ating banal na pagdiriwang kaugnay ang sakramento ng binyag? Nabanggit ko sa aking mga naunang misa sa ibang barangay ay naroon una't higit upang ipadama sa atin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang biyaya at awa para sa ating lahat. At ikalawa, itong ating street mass or ritual mass ay para sa ating mga kapatid na hindi pa maaaring lumabas ng kanilang mga tahanan, ng ating mga senior citizen at yung mga bata. Sinasabing ito ay para sa pag-iingat ng kalusugan sapagkat talagang hindi natin nakikita ang virus na ito. At yung mga pinapayagan lamang na lumabas, kami ang siyang lumalapit upang isagawa itong ating banal na pagdiriwang na ito. Bagamat tayo nasa kali ay patuloy ang mga nasa kanya-kanyang tahanan, ang Diyos ay patuloy kong nananahan din sa inyong mga pamilya. At ganun din upang bigyan ng pansin ang sakramento ng binyag
Alam niyo ho, nitong nakalipas, nagdaang ilang buwan ay talagang walang binyag sa ating parokya. Kaya po ngayon ay muli nating pinasisimulan na ang tubig na ginagamit sa pagbinyag ay magmumula na sa mga kanya-kanyang tahanan. Ay yung mga sanggol na bawal lumabas ay pupuntahan na lamang ng pari upang ito'y mabinyagan. At dito ipinapakita marahil sa ating ebanghelyo na narinig ang patunay kung bakit ba mahalaga ang sakramento ng binyag para sa isang tao. Noong tinanong ni Nicodemo ang Panginoong Jesus, sinabi niya na ang mahalaga, ang isinisilang sa Espiritu ay siyang paghaharian ng Diyos. Ang isinisilang sa tubig ang siyang tatanggapin sa kaharian ng Diyos. At marahil dito natin makikita, totoo mga kapatid, tayo ay hindi lamang binyagan sa pangalan, kundi nakikilala ang isang Kristiyano sa mabuting gawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Marami mga kapatid, sinasabi ho, marami ang mga nabinyagan pero hindi isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. Totoo na hindi lamang tayo mga nominal Christians, hindi lamang tayo Kristiyano Katoliko sa pangalan, pero higit kung talagang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya, ay makikilala tayo sa ating mabubuting gawa. Meron daw isang maglola na mayroong tindahan at naroon sila ay sa araw-araw sinasabi ng lola doon sa kanyang apo, "Apo, yung bang mga bigas na sinandoming, nahaluan mo na ng NFA, may tindahan." Ang sabi ng apo, "Opo, lola, nahaluan ko na po." "Yung bang mga suka, nilagyan mo na ng tubig, nahaluan mo na?" Ang sagot ng apo, "Opo, lola, nahaluan ko na po." "Yung bang mga sariwang isda, nahaluan mo na ng mga pilasa?" Ang sagot ng apo, "Opo, lola, nalagyan ko na rin po." Ang sabi ng lola, "Ay siya, karne, at tayo magsasara na, at tayo mag-oorasyon pa." Yung pananampalataya ay hindi naaangkop doon sa kanyang paggawa. At marami sa atin, hindi may tatanggi kahit kami mga pari. Minsan ay para bang yung pananampalataya ay hindi makita sa paggawa. At napakahalaga mga kapatid na bawat binyagan sa ating pagtanggap ng biyaya mula sa Diyos, hindi lang ito ang daan tungo sa kaligtasan, hindi lamang tayo tumatanggap ng isang tanda na tayo panghabang buhay na Kristiyano, higit na mahalaga na isang elemento nitong tinatanggap nating binyag ay yung tanda na tayo ay kabahagi ng inang simbahan, kapatid ni Kristo, lalo't higit nakikilala bilang Kristiyano, hindi sa pangalan lamang, kundi sa ating mabubuting gawa. Kaya nga, isang malaking hamon, mga kapatid, lalo't higit ngayon tayo ay nasa pandemya, huwag naman tayong manlamang, huwag tayong manloko, huwag tayong mandaya. Alam niyo, nakakalungkot nung kasagsagan nitong pandemyang ito, yung mga medical na, halimbawa, itong mga surgical mask, ay kamamahal. Lalo sa mga ospital, sasabihin ko ang presyo, 3,1,600. Ano yun? Ito? O diba? Na marahil mga kapatid, kung tayo ay tunay na kaakibat, kapatid ni Kristo, yung ating pamumuhay ay naayon sa ating paggawa, sa ating pananampalataya. Maraming mga kapatid, patuloy nawa natin na makita yung ating pinaniniwalaang ito, tayo makikilala ng ating kapwa, ng ating mga kapatid kay Kristo, kung ating pamumuhay ay hindi lamang makikita sa pagiging Kristiyano, kundi sa ating mabubuting gawa. At isang halimbawa po mga kapatid na ating din ipinagdiriwang ang Santo Batang Martir, marahil kinikilala ng simbahan, walang iba kundi si Maria Goretti. Kilala niyo ba siya? Isang dalagita, 12 taong gulang na mas pinili ang mamatay sapagkat nung siya'y
hahalayin ng katrabaho ng kanyang ama sa kanilang lugar, ay naroroon, sinabi niya, mas pananatilihin niya ang kalinisan kaysa siya ay magkasala. Kaya nga, siya ay pinagsasaksak ni Alexander ng 14 na beses. At alam ninyo, pagkatapos noon, nung siya mamatay sa ospital, isang himala, marami na biyaya ng Diyos ay kanyang pinatawad yung nakapatay sa kanya, yung sumaksak sa kanya. Alam niyo, first time in the history ng simbahan, noong kinakanonize bilang santo si Maria Goretti, ay naroroon yung kanyang ina. Naroroon din yung gumawa sa kanya ng masama, yung pumaslak sa kanya. In the 8th year na nasa loob ng bilangguan itong si Alexander, nagpakita sa kanya sa isang panaginip si Maria Goretti na tila ba nag-aalay ng mga bulaklak na tanda ng kapatawaran mula sa Diyos. At alam mo ninyo, noong nakalaya itong si Alexander, siya'y naging kabahagi ng isang grupo ng mga relihiyoso, ng mga Franciscan Tertiary, at patuloy na namuhay rin sa kabanalan, pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, itong si Maria Goretti, bagamat bata pa, 12 taon lamang ang edad, ay pinili ang tunay na kalinisan. Isang katotohanan na tayo rin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi lamang makikilala sa pangalan, kundi lalo't higit sa ating mabubuting gawa. Sabihin mo rin sa katabi mo, pagbago ka na. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito upang ang inyong mga anak ay maging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, mga magulang, nakalakip ng kahilingang ito ang pananagutan ninyo na hubugin ng inyong anak na pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong mga inaanak sa pananampalataya? Ngayon tayo ay dadako sa pagtatakwil ng kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Oo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pangaakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon po ay sisindihan yung mga kandila. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan.
Si Heso Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bibinyagan. Sa tulong ninyo mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahati sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukas sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Juan Adel, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Christian Marcus, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maria Denise, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at kailanman. Amen. Matatagawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, kailanman. Pakisunod po niya ang batang ito sa Kristong Hari, kailanman. Ang damit pagbinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid-dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayin mo po ang mga inatasang mga lagas sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayin mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang mga karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Santiago Apostol, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calusod. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay
mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Puri-puri ang pong may kapal. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga likha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pinawa ng Panginoon ang pagkahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong pangalan. Ama naming lumikha ang mga pinagdapat mong makawangis ng iyong anak, ay aming idinadalangin makaisa sa iyong kinalulugdang hain, tinanggap bilang alay ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiling, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Juan Adel, Christian Marcos, Maria Denise, na mga bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag upang kanilang kusang masundan ng iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw. Iwanan mo kami sa aming masala, para ang pagpapakalas namin sa nakakasala sa amin. Tulong mo kami maligod sa pagkakas sa lahat ng masalaba. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, at katulinan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Pagkaloob sa amin, mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Ang katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawang ganap sa kanyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat at ang iyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa at pagdiriwang ng sakramento ng binyag, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.